will celebrate the goodness of the Lord in our lives. Amen. We will declare, this is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, so my heart will say, you are good. Yes. And in everything, I will praise. So my heart will say, you are good. You are good. And in everything, I will praise. Come on, let's stomp our hands for God. Purihin po ang Panginoon Diyos. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig na mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating mga pinagdadaanan man ngayon, gaano man katindi yung bagyong dumaan, dadaan at dumadaan sa buhay natin ngayon, whether ito ay figurative or literal po na bagyo, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Now, ngayon pong araw pong ito will be our series break sa month po ng October, yung ating pong series na Still Amazing. Right now, meron po tayong series break at napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat itong pag-uusapan natin ngayon, I believe gagamitin ito ng Panginoon. Yung kanyang salita ay gagamitin to motivate us, to encourage us, and to strengthen us na magpatuloy po. Kasi po, bakit ko po sinabi ito? Because according to church leadership, meron pong isang article, sabi niya, 35 to 40% of pastors leave the ministry. 35 hanggang 45% daw ng mga pastor ay umaalis sa ministry, meaning sa pagsuserve. Usually daw, after 5 years ng kanyang pagpapastor, na-discourage or may mga siguro may mga pinagdaanan na matindi or pwedeng moral failure, sila po ay umaalis sa ministry. Now, as of March 22, Barna reported that 42% of pastors had considered quitting full-time ministry in the previous years. O previous year, imagine mo, previous, ibig sabihin, kamakailan lang ito, 2021 or 2022. Sabi niya, 42% ng mga pastor ay kinukonsider na nila na mag-quit na sa full-time pastoring, which was 30% increase from January 2021. Now, in fall 2023, a survey found that more than 40% of clergy, yung mga ministers, had seriously considered leaving their congregations in 2020. Now, pakinggan nyo maigi ito. Itong article na ito at itong survey na ito ay patungkol po sa mga ministers, mga pastors po na kagaya ng nagsasalita sa inyong harapan. Now, listen to this very carefully. Kung sa mga pastors ay nangyayari ito, how much more sa iba? Kung sa mga pastors nangyayari ito, how much more sa iyo? Now, ang malaking katanungan for this evening, tignan nyo itong maigi kung sa mga pastor na nagsuserve na tinawag ng Panginoon, sa mga pastor na matitindi ang kanilang prayer life, ay kung minsan umabagsak at napapapigil na mga sirkumstansya kanilang pinagdadaanan,
sino ang ligtas sa pagki-quit? Whether ito ay sa ministry o sa pagsaserve o sa mga pinaggagawa natin sa buhay bilang isang Christian. Now, I believe na para sa atin pong mensaheng ito, hindi lamang para sa mga pastor na kagaya ko, kundi sa mga kapatid po natin na naririto ngayon. Kasi kung sa pastor na pwedeng mangyari ito, how much more sa'yo? At ang malaki katanungan for this afternoon, this evening, this morning, depende anong oras ka nanonood, paano ko mapipigilan ito? Join me in our topic today as we end our October series entitled Still Amazing. Join me in our topic entitled Nothing Can Stop Us Now. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Now, the million-dollar question, ano yung mga factors? Ano yung mga dapat kong gawin? Ano yung mga galaw ko na dapat kilusan ko for me not to be stopped, lalong-lalo na sa aking calling bilang isang life group leader, bilang isang pastor, or bilang isang Christian na nanay, Christian na tatay, Christian na negosyante, Christian na student. Ano yung mga dapat kong gawin for me not to be stopped, for me not to stop sa aking ginagawa bilang follower of Christ? Now, join me sa Mark chapter 1, verse 35 through 45. Pero babasahin lang muna natin yung verse 31. And then yung mga previous verses, isasama na natin yun sa mga 3 main points natin. And then later, after natin basahin yung 35 to 39, I'll explain po the context. Now, sabi po ng verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Sabi po ng verse 36, Simon and his companions went to look for him. Verse 37, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Jesus replied, let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come. Verse 39, so he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Now, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito pong Mark chapter 1 verse 35 through 45 were written by John Mark na hindi po part ng 12 disciples but kasama po ito ni Apostle Paul sa kanya pong first missionary journey. That's according to Acts chapter 13 verse 13. Now, ang purpose bakit ito isinulat ay para i-present ni John Mark sa audience nito sa Rome, sa mga Gentile, sa non-Jewish na mga bumabasa o mga audience para ipakita yung person, yung work and teachings ni Christ. Now, sinabi ko kanina, ang audience dito ay mga Christian sa Rome na kung saan dito rin po sa Rome na isulat yung gospel na ito. Now, ang malaking katanungan dito sa particular story na ito ni Jesus Christ, ano yung tatlo? 3 moves. Pakitype ka sa comment section, 3 moves. What are the 3 moves that will make us unstoppable? Ano ba yung tatlong mga hakbang na ito? Ano yung tatlong galaw na ito na magbibigay sa atin ng momentum na kung saan hindi tayo pwedeng pigilan ng kung sino-sino man at kung ano-ano pa man. Now, tignan natin, verse 35, first point, verse 35 hanggang 37. Sabi po ng verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Come on, type that in the chat, prayed. Verse 36 says, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Point number 1, 3 moves that will make us unstoppable. Point number 1, move upwardly. Pwede ba i-type natin sa comment section? Upwardly. Move upwardly. Ito pong move upwardly na ito is prayer. Kanina pinatype po sa inyo, pray. The upward move is what we call prayer. Ano pwede nating matutunan dito? Si Jesus Christ ay nagpipray early in the morning. Umpisa pa lamang pinakikita ng scripture that Jesus Christ was praying to the Father. Now, the million-dollar question na pwede po nating sagutin at pwedeng marami tayong matutunan kung makikinig ka ngayon.
is how to move upwardly. Paano nga ba ako kikilos? Paano nga ba ako magkakaroon ng galaw upwardly for me not to be stopped sa aking pagsuserve, sa aking pagsunod sa ating Panginoon? Number one is be disciplined. Come on, type that in the chat. Discipline. Sabi ng Bible, very early in the morning while it was still dark. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-importanting aspeto sa pagiging Christian natin, sa pagiging tagasunod natin kay Kristo. Remember, ang meaning po ng Christian is follower of Christ. Yan po ang definition niyan. So therefore, kung hindi mo fina-follow si Christ, baka hindi ka Christian. Now, isa sa mga aspeto for us to continually follow Christ, for us not to be stopped, is the word discipline. Gaano karaming mga estudyante ngayon ang walang disiplina kaya napahinto sa pag-aaral? Now, hindi ko nila lahat. May mga huminto talaga dahil walang pera, dahil sa karamdaman. Pero ang isang desidido na estudyante, he'll do everything just to finish his studies. Lalong-lalo na kapag may nagpapaaral sa kanya. Gaano karaming mga business ngayon ang na-stop dahil walang disiplina? Gaano karaming mga puso ngayon ang huminto na ang pagtibok dahil na-attack na kasi walang disiplina sa pagkain? You see, gaano karaming Christian ngayon ang hindi na makasunod kay Lord, ang napatigil na because of lack of discipline. Jesus Christ was very disciplined. The Bible says, very early in the morning while it was still dark. Sabi po ng verse na binasa natin, pangalawa, how to move upwardly. Una, be disciplined. Pangalawa, be deliberate. Pakitype sa comment section, deliberate. Sabi niya, very early in the morning while it was still dark, madilim pa, maaga, Jesus got up, left the house. Tumayo na si Jesus at umalis na doon sa kanyang bahay. Deliberate means intentional. You see, ang pananalangin ay isang intentional na gawain. Ulitin po natin, ang panalangin ay isang intentional na gawain at ginagawa ito ng isang taong tagasunod ni Kristo. Since Christ modeled yung buhay na may pananalangin, ganun din po dapat tayong mga Christian. Let us be intentional in our prayer life. Pangatlo, be distinct. Pag sinabing distinct, kakaiba. And went off to a solitary place where he prayed. Kakaiba. Kasi kapag tayo ay nagiging kapareho na lang ng mundong ito, ano pang pagkakaiba natin? Kaya pansinin mo, kung ikaw ay estudyante, dapat mag-stand out ka, distinct ka. Dapat makita yung pagiging Christ-like mo o pagiging follower mo ni Christ. Ano bang pagkakaiba mo sa mga classmate mo? Kung sila nagmumura ka rin. Sila ay sumasagot sa magulang, ikaw sumasagot din sa magulang. Anong pinagkaiba? Wala na. Kung sa mga trabaho, kung sa mga nagtatrabaho dito, yung iba, hindi nagtatrabaho ng maayos, tas ikaw hindi rin. Ano bang pinagkaiba mo sa kanila? Kung ikaw ay nanluloko sa negosyo, tas yung iba, nanluloko din, ano bang pinagkaiba mo? You see, kinakailangan meron tayong distinction. Mag-stand out ka dapat. Remember that as followers of Christ, God has called us to be the salt and light of this world. And man, I tell you, that's the distinction. Kakaiba. Now, may mga panahon po sa buhay natin na feeling natin powerless po tayo. Can you type that in the chat, powerless? Especially po sa mga hinaharap nating mga difficulties at problema sa ating buhay. By ourselves, let me tell you this, by ourselves, we can do nothing. It is very important for you to realize that with God, you can do the impossible. John chapter 15 verse 5 says, apart from me, you can do nothing. Kaya sinasabi ni Lord, malayo ka sa akin, mahihirapan kang kumilos, mahihirapan ka maging successful sa iyong Christian walk kapag malayo ka sa akin. Kaya importante, paano ko mapapalapit sa Diyos? Importante, di ba? Kaya tayo may PLDT, prayer meeting, personal prayer, pwede din. Prayer is a constant reminder that God is God. This is why it is very important. Sinasabi ng Bible, kinakailangan nananalangin tayo. Si Jesus Christ nagbigay ng halimbawa kung ano yung dapat ginagawa natin. If you want to be unstoppable in your Christian walk, if you want to be unstoppable sa mga bagay na ginagawa mo, lalong-lalo na sa mga bagay na pinapagawa sa ni Lord,
Move upwardly. Unang-una sa lahat, manalangin ka. Why? Because prayer is a constant reminder that God is God and we are not. Kaya sabi sa verse 36, tignan niyo saglit ito. Simon and his companions went to look for him. Hinahanap nila si Jesus Christ. Aba, aba, aba. May gagawin pa tayo. May mga tao nag-aanap sa kanya. And when they found him, sabi ng verse 37, they exclaimed, sinabi nila, everyone is looking for you. Pero bago entertainin ni Jesus Christ at kausapin niya mga taong naglo-look for him, he was looking for his fathers. Yung time nila ng kanyang ama para makapag-usap. Kaya first thing in the morning, look for God before everyone looks for you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, pwede bang i-type natin sa comment section, praise God. So, ang point na pinag-uusapan natin dito, 3 moves that will make us unstoppable. Number 1, move upwardly. That's prayer. Pangalawa, tignan niyo itong pangalawa, napakaganda nito. Verse 38, Jesus replied, sabi ni Simon, uy, Lord, hinahanap ka na. Ang dami na naghahanap sa'yo. Ganun talaga yun. Pag in demand ka, marami naghahanap sa'yo. Pero alam ni Jesus Christ kung ano yung una niyang gagawin. Ang daming umahabol kay Jesus Christ. Now, listen. Jesus Christ was really pressured. Sobrang dami ng mga gustong lumapit sa kanya. Hectic ang kanyang schedule. Listen to this. Marami rin bang umahabol sa'yo? Meralco bill, water bill, mga schedules, mga dapat gawin, mga dapat puntahan. Pero si Jesus Christ, bago niya gawin ang mga dapat niyang gawin, He was praying sa kanyang Father. And I pray as your pastor, nawa matagpuan din natin ang mga sarili natin na bago natin entertain yung mga bagay na umahabol sa atin, time, yung ating mga pinagkakaabalahan sa buhay bilang isang tatay, nanay, negosyante, estudyante, yung mga paperworks bago yun, una muna natin hinahanap, hinahabol, kinukuha at hinihiling na samahan tayo ng ating Panginoon Diyos sa pang-araw-araw. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. So point number 1, move upwardly. Prayer. Pangalawa, verse 38, Jesus replied, sabi niya, let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. Imagine mo, no? Pagkatapos mag-pray, sinabihan siya nila Simon, hinahanap ka na, ang dahil naghanap sa'yo. Let us go somewhere else. Pumunta tayo sa iba. Sa mga malapit dito na mga villages, so I can, para makapag-preach ako, kasi ganun ako, kaya ako pumunta. That is why I have come. So una, move upwardly, that's prayer. Pangalawa, move inwardly, that's purpose. Una, prayer. Pangalawa, purpose. Everybody type that in the chat, purpose. The inward move is purpose. Now, pakinggan maigi. Si Jesus Christ, clear ang kanyang purpose. Pakitype nga ulit sa comment section, clear purpose. The million-dollar question right now, tatanungin kita ngayon, clear ba sa'yo ang purpose mo? Now, para mas maunawaan natin yan, ano yung dalawang importanteng bagay para mas solidify natin ang purpose? What is purpose? By the way, ang purpose, ito yung layunin sa pagkakagawa sa isang bagay. Ang isang lapis, ang purpose niyan, pansulat. Ang papel, ang purpose niyan, sulatan. Ang ilaw, kaya siya create para magliwanag. Ang lamesa, para patungan. Ang upuan, sa lumpwit. Importanteng matutunan natin na ang mga manufacturer may kinikreate sila ng mga bagay-bagay kasi meron siyang layunin. At kapag hindi nagamit ito sa bagay na pagkakakreate sa kanya, nasasayang yung kanyang pagkakagawa. Ganon din po sa ating buhay. Bilang mga Christians, may purpose po ang ating buhay. Mamaya, mas maunawaan niyo po yan. Now, dalawang importanteng bagay para ma-solidify yung purpose mo. Una, clarify your purpose. Pwede bang i-type sa comment section, clarify your purpose. Ano ibig sabihin yan? Para kay Jesus, pakinggang maigi, para kay Jesus, malinaw sa kanya yung why niya.
Pwede bang i-type ulit sa comment section why? I'm so excited to preach God's word today. Tonight, this afternoon, depende anong oras ka nakakapakinig o nakakapanood sa ating online streaming. Malinaw kay Jesus Christ yung WHA niya, yung kanyang why. Kaya kapag ka ang isang bagay hindi malinaw sa'yo, if purpose is unknown, abuse is inevitable. Kapag ka hindi mo alam yung, bigyan kita example. Kapag ikaw ay pinag-aaral, alam mo dapat ang purpose ba't ka pinag-aaral. Yung iba, kaya ako nag-aaral kasi para may baon, may allowance, as yung allowance, pambibili ko ng mga skin sa Mobile Legends, pambibili ko ng ng kung ano-ano, ipanda drugs ko. You see, ano purpose? Bakit ka nagtatrabaho? Para may panlaseng, may pang-inom, may pan-drugs. Ba't ka nagbi-business? Para makagante, para dumami pera ko, marami akong masampal ng pera. Bakit ka pumili ng babae? Para sa iyong para mapapangasawa mo, wala lang, para kiligin lang. Kapag hindi mo alam ang purpose ng marriage, abuse is inevitable. The reason many marriages, businesses, help na are being abused because they do not know the purpose of it. Kaya maraming mga estudyante, di nila alam. Tanungin mo, ba't ka na pumasok sa relationship? Hindi ko rin alam. Kinikilig kasi sabi ng iba eh. Kasi ito yung sinasabi ng mundo eh. Kaya alamin mo rin purpose mo, ba't ka nandito? Bakit ka umahatin? You see, clarify your why. Ganon din po sa ating pananampalataya, hindi lang po sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa health, sa pangarap. But of course, walang pong masama doon. But ultimately, dapat alam mo purpose mo, bakit ka isinilang. Importante, alam mo yung purpose mo. The purpose of every human being is to have fellowship with God. Yan po yan. Kaya ka-create ni Lord para maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos para makapag-fellowship ka kay Lord. At bukod doon, para mag-glorify mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo. Lalong-lalo na kapag anak ka ng Diyos, ikaw ang reflection ni God dito sa lupa. Now the question is, are we really experiencing intimate relationship and fellowship with God? That's the very reason bakit ko po ito pinipreach, because every single human being ay create po ng Diyos. Kaya lang, hindi lahat may fellowship at relationship kay God. Yun ang purpose ng buhay. The purpose of life is know God, know His will, and do it, and do it. At hanggat hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos sa katauhan ni Jesucristo, at hanggat hindi mo alam ang kanyang kalooban, hindi mo magagawa to. Kaya wala kang malinaw na purpose sa buhay. Ngayon, we are clarifying your purpose. We are clarifying your why. Pangalawa, what's the na-clarify mo na yung why mo? Hindi lang to sa spiritual life ha. Clarify mo muna, ba't ka nag-aaral, ba't ka nagtatrabaho, ba't ka nagninegosyo, ba't bumuo ka ng pamilya, bakit ka nagpapapayat, ano purpose, bakit ka sumusunod kay Lord, ano purpose. Pangalawa, once na alam mo na yung totoong purpose, commit to your purpose. Pakitype nga po sa comment section, commit. Now, as a follower of Christ, you need to understand this. The idea of committing to your purpose, to your why, is rooted in understanding and living out your God-given purpose. Yung why mo, yung purpose mo, yan yung dahilan bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Yung purpose mo, yan yung nagmo-motivate sa'yo. Yung purpose mo, yan yung goal natin bilang mga follower of Christ, to follow Christ whatever it takes. When you commit to your purpose bilang isang Christian, you are choosing to stay focused on your purpose rather than being distracted sa mga external factors. Dapat alam mo, you choose your why over where. Alam mo dapat yung purpose mo, mas sinusunod mo yung purpose mo kaysa yung where. Kasi marami yan eh. Where, who, mas pinipili mo yung why mo kaysa where. Ano ibig sabihin nun? Sometimes, nagfo-focus tayo too much kung saan ko gusto pumunta, saan place ko gusto mag-travel, walang masama doon. Ano yung posisyon ko? Ano yung gusto kong circumstance sa buhay ko? Ako magdidikta? Pero kapag committed tayo sa ating purpose in life bilang mga Christians, marirecognize natin that God's purpose for us
ay hindi natatali o nakakulong sa any locations lang. Ano ibig sabihin nun? Kahit nasaan ka, pwede mong mag-glorify si Lord at i-share si Lord. Bigyan ko example. It's not about where we serve, but why we serve. Yung iba sa atin, gusto ko mag-mission, gusto ko pumunta sa Afghanistan, yan, gusto ko pumunta ng Amerika para mag-share ng gospel sa mga Amerikano. Gusto kong pumunta ng Japan, Korea para i-share ang gospel. You see? Kaya lang hindi ito nangyayari. Kung minsan, instead of getting frustrated, bakit hindi ako nakakapunta doon? Hindi mag-umpisa ka kung nasan ka ngayon. Kung ang pinakamalapit mong mission field ay ang family mo. If you are with your family right now at alam mong hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon, share the gospel, share the good news. Choose your why over where. Pangalawa, choose your why over who. Alam niyo po mga kapatid, yung mga taong nakapalibot po sa atin, sometimes nai-impluwensyahan nila yung decisions at direction natin sa buhay. However, kapag committed tayo sa why, meaning sa purpose natin, sa pagiging Christian natin, yung foundation ng mga decisions natin ay hindi may impluwensyahan ng ibang tao. Example, meron ka mga close friends na hindi kayo parehas ng faith, ayaw nila mag-serve, ayaw nila mag-pray, ayaw nila mag-life group, ayaw nilang umate ng church, ayaw nila mag-devotion. Pero dahil mahal mo si Lord, masusundin mo yung pinapagawa ni Lord kaysa sa dinidikta lang ng mga barkada mo. Choose your why over who. Pangatlo, choose your why over how. May mga bagay na hindi mo basta-basta, paano gagawin ito? Paano ako mag-share ng Word of God? You see? Hindi ako sure doon. Stuck ako sa takot. Paano ko ito gagawin? Paano ako susunod kay Lord? May mga pagkakataon sa buhay natin na nastumble tayo, na nalulungkot tayo, na di-discourage tayo. But little by little, basta mag-focus ka lang doon sa purpose mo. Maniwala ka yung how, yung where, and yung who, kayang i-overcome ng purpose mo. Kaya maraming tao, maraming Christian, I'm talking to the Christians right now. Kaya maraming naliligaw ngayon kasi hindi nila alam ang purpose nila. Para hindi ka maligaw, balik ka lagi sa purpose mo. Sabi nga ni Friedrich, he who has why to live for can bear almost anyhow. Bakit ka nabubuhay? Ano purpose mo? Sabi nga ng commercial, para kanino ka bumabangon? Kaya kapag ka gumagalaw ka according to your purpose, hindi ka basta-basta matatangay ng demonyo, papalayo sa prayer meeting, sa life group, sa Lord's Day, papalayo sa time mo kay Lord. You see, sabi nga ng verse 37, di ba? Everyone is looking for you. Hinahanap ka nila. Maraming ahabol sa oras natin. Maraming magde-demand sa time natin. Maraming magde-demand para sa talent natin at sa treasures natin. But see to it na kagaya ni Jesus Christ, yes, maraming demand, but I know my purpose. If you want to be unstoppable, it is very important. Una, to move upwardly, that's prayer. Pangalawa, to move inwardly, that's passion. That's purpose. Pangatlo po, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? First, I'd like to introduce myself. My name is Rolf, one of the leaders, young professional, and of course, business owner sa ating Amazing Hope Marikina campus, no? And I'd like also to share my quick testimony about how God changed my life. So, when I was 15 years old, nakilala ko po si Lord. During that time, naging leader din po ako. Nag-handle po ng mga youth, ng mga student, no? And at the same time, nung time na yon, ang gusto ko lang gawin talaga is makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng aking parents, no, para maahon sila sa kahirapan. But syempre, dumating ako din sa point na nag-struggle din ako during college time, na ang parents ko kasi hindi naman well off, no. Yung nanay ko po is labandera, yung tatay ko naman is security guard. But God give me a favor na may isang nagmagandang loob na mapag-aral ako sa isang pribadong paaralan, no? Nang libre lang, walang bayad, pero kailangan mo pumunta doon sa isang place nila just to give back, no? Yung mga binibigay nila sa akin. But
syempre, yun pala yung stepping stone sa akin ng Lord para makapagtapos ng pag-aaral to the point na di na sila nakapag-provide sa akin no, hanggang 4th year. But God give me a direction na talagang magsipag, magpursige sa aking pag-aaral, at yun, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Syempre, nakakuha po ako ng scholarship, and during that time, nagkaroon ako ng desire talaga to serve Him more. At yun nga, nagkaroon ng trabaho, di pa rin nakakalimot sa Lord until such time na yun nga, nagka-motor. Kumbaga, yung bagay na yun may level up from nagbabike hanggang nagka-motor. And God knows, di ba, na siya pala yung nakakaalam ng future at yung pwede pa niyang gawin sa atin, no? And at the same time, ito po ngayon is hawak ko na po yung isa sa mga pinagpa-pray ko pong sasakyan, ang Innova, no? So God is truly amazing sa mga taong faithful sa Kanya, sa taong nagtitiwala para sa Panginoon. At nakita ko yung words, and sinabi ng words sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito pa lang sa verse na to, pinapakita na kailangan yung pagbibigay natin sa Lord is the best. The best to the point na alam mo, si God yun siya naman yung nagbibigay sa atin ng kung anong meron tayo. Why not to give Him more, no, sa mga nakikinikita natin, sa income natin, and any form of income na pwede natin makuha, no? So si Lord ngayon is gina-challenge mo about sa atin to give more, no? Kasi si Lord is napaka-faithful, blessed tayo, no, na talagang nagkakaroon pa tayo ng opportunity na makasama natin yung family natin. At ito yung opportunity, of course, na tulungan din natin yung church, no, talagang to expand, na marami pa talagang mabless na mga kabataan na kagaya ko nung una, no. So okay lang ba pray tayo sa ating pagbibigay? Sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, we thank you, God, for those people, Lord, na nandito po ngayon sa Zoom meeting na ito. Truly, God, you're so amazing in us, na alam po namin na kayo po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin, at at the same time, mga pinagpipray po namin, Lord, naway dinggin niyo po ang aming panalangin. Lord, let our giving right now is ito yung pinaka the best na pwede namin ibigay sa inyo. It is for your glory, Panginoon. Lord, we thank you, God. We give you back all the glory and praises, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yan po, thank you po sa ating lahat. So upward, inward. Upward is prayer, connection mo kay Lord. Inward, ito yung purpose mo. Alam mo dapat ba't ka nandito sa mundo? Kung ang lapis, alam niya purpose niya, dapat ikaw din. Verse 39, so he traveled throughout Galilee. Ito na. Lumabas na ngayon, nag-travel na throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Pangatlo, move outward. Upward, inward. Pangatlo, outward. Ibig sabihin, passion. Prayer, purpose, passion. Importante matutunan po natin that we remain in our reason for existence. Yung purpose natin, yung dahilan. Remain in reason, but we need to move in passion. Yes, alam mo dapat stable ka, alam mo dahilan mo, ba't ka nag-aaral, ba't ka nagtatrabaho, pero dapat you move with passion. To remain in reason, in your purpose, is to keep clear, no, understanding, keep clear understanding of your mission and purpose here on earth. Dapat stable ka. Pag sinabi namang si Jesus Christ po kasi, He remained grounded in the reason for His ministry. Sabi niya, ang reason, preach ako, kaya ako naparito, magpipreach ako, papagaling ako, magliligtas ako. Hindi nawala sa focus si Jesus Christ. Ganon din dapat tayo. Alam natin yung reason, meaning dahilan. Remain in your reason and move with passion. Si Jesus Christ, yun yung what is passion? Passion is what drives us to go beyond ourselves, to step out in faith and to serve others. Listen to this very carefully.
with energy and commitment. Bigyan ko example. Kapag ka pupunta kayo sa isang lugar at hindi nyo alam yung isang lugar, ganado ka, excited ka eh. Kaya lang hindi mo alam yung pupuntahan mo. Kaya magbubukas ka ng Google Maps. Yung Google Maps na yan, yan yung reason. Yan yung dahilan. Yan yung purpose. Yan yung compass mo. Para hindi ka maligaw. Nagbibigay yung mapa ng tamang direksyon at clarity kung saan ka pupunta. That's purpose. While passion, ang passion naman is the energy and the enthusiasm na magdadrive sa'yo, na magmomotivate sa'yo para kumilos papunta doon sa location. Ulitin ko, yung purpose, pakinggan maigi, yung purpose, yan yung dahilan, yan yung compass. Yan yung mapa mo pagka nagbibigay sa'yo ng direction tsaka clarity. Baka naliligaw ka na. Pero yung passion, yan yung energy. Without the map, kapag wala kang mapa, pag wala kang Google Map, walang purpose, naliligaw ka, energetic ka eh. Energetic. Kaya lang yung energy mo, napupunta mo sa mali. Tingnan mo to kapag ka yung isang estudyante, hindi malinaw sa kanila ba't sila nag-aaral, yung energy nila napupunta saan? Sa basketball lang, sa sa pamlalaki, pampababae, pag-iinom, ganun din eh. Kapag ka hindi mo alam purpose, ba't ka nagdinegosyo, walang mapa eh. Nagagamit yung enerhiya mo, yung passion mo, kaya lang sa mali. Kaya bakit ko sinasabi ito? Because number one, passion is power. Can you type that in the chat? Passion is power. Tignan nyo sabi, yung passion ni Jesus Christ dito, a man with leprosy came to him, sabi sa verse 40, and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Lord, kung willing ka, kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong linisin. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Verse 42, immediately the leprosy left him and he was cured. Antindi ng passion ni Jesus Christ para gawin yung kanyang purpose. Ulitin ko, antindi nung passion ni Jesus Christ para gawin yung kanyang purpose. Purpose, yun yung mapa. Passion, yun yung energy para makarating ka doon sa dinedirect sa'yo ng mapa. Kaya importante meron kang purpose and passion kasi kapag puro ka lang passion, energy, wala kang mapa. So maliligaw ka. Saan ko ba gagamitin yung buhay ko? Kaya kung bata ka pa, gamitin mo yung energy mo kay Lord. Kung may pera ka ngayon, ikaw ay young professionals, gamitin mo yung energy mo para kay Lord. Yung passion mo, hindi lang passion. Tama naman yun, passion sa pagsulat, sa pagkanta, pero si ito nag-glorify mo si Lord. Yung passion nandun pa rin, pero yung purpose mo na serve mo. Ano yun? And that is to make Christ known to others. Sabi ni Oprah, sabi muna ni Ferdinand, sabi niya, the most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Are you still on fire for Christ? Kasi kung hindi ka na on fire kay Christ, sa iba ka na on fire, maniwala ka. In our commitment, as far as commitment is concerned, there's no such thing as neutral ground. Either you are committed for Christ or for this world. Either you are committed to His Word or to this world. Dalawa lang yun. There's no such thing as neutral ground. Huwag po natin paglaruan yung ating pakikipag-relationship kay Lord. Are you for God or for Satan? Sabi ni Oprah Winfrey, passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. Ang tanong, are you still excited to be with God every single moment? Are you still excited to serve God? Are you still excited to sing for God, to dance for God? Excited ka pa ba magbibigay? Kapag ka nagbibigayan tayo, Gcash, cash, pagdating sa tithes and offering, are you still excited? Or ayan na naman, pagbibigayan na naman. You see, passion is energy. Feel the power that comes. May power lahat tayo. May energy tayo. Kaya lang ang tanong, saan mo nilalagay yung energy mo? Saan ka na-excite? Are you still excited to meet God every single morning to pray? Inwardly. Are you still excited to see within yung purpose ng buhay mo? That's inwardly. Willing ka pa bang lumabas para i-reach out yung kaibigan mo, classmate mo, katrabaho mo? That's outwardly. Passion is power. Every one of us is excited about something.
The question is, saan ka excited? Kung hindi ka na excited kay Lord at sa mga bagay na mga pinapagawa at pinapapuntahan sa'yo ni Lord, nakawala ka ng relationship kay Lord. O wala ka naman talagang relationship kay Lord. Because passion is power. Pangalawa, passion promotes. Tingnan nyo ha. Jesus sent him away at once with a strong warning. Hindi gumaling eh. Sabi ni Lord, babala. See that you don't tell this to anyone. Siguraduhin mo, huwag mo sasabihin kahit kanino. But go show yourself to the priest. Kasi nung unang panahon, kapag ka ang isang may leprous, may sakit sa balat, ay gumaling, according to their law, unang ipepresent niya yung kanyang sarili sa mga pari at mag-o-offer ng sacrifice. Kasi si Moses, nilagay yon sa Mosaic law. Bakit? Kasi ang mga pari, sila yung council kung saan sila yung magde-declare na ceremonially clean na ito, itong mamang ito. Kaya lang, sabi, for your cleansing as a testimony to them, bilang testimony. Kaya lang, verse 45, sabi, instead, he went out and began to talk freely. Imbis na manahimik at pumunta dun sa mga pare, he went out and began to talk freely. Pre-promote. Ito. Di ba ganyan yung pag may mga promotion? Pinopromote. Manood po kayo ng aming pelikula. Bumili po kayo ng bago kong product. Pinopromote siya. Iba to, pre-promote yung ginawa ni Lord. Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. Grabe yung passion ni Jesus Christ. Kahit na nagtatago siya pambira, sinusundan pa rin siya. Ganon din yung ginawa ng mama na pinagaling. Yung passion. Even when Jesus instructed the man to stay quiet, joyfully. Yung passion na nararamdaman niya, pinagaling ka ba naman eh? I cannot help it but to proclaim it. I cannot help it but to promote it. His passion for Jesus had promoted the message, spreading it far and wide without formal effort. Walang ka-effort. Alam mo, ang isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ang isang taong pinagaling ni Lord, ang isang taong pakinggan niyo maigi to, ang isang taong inayos ni Lord ang buhay, hindi pwedeng hindi mapopromote. Hindi pwedeng hindi niya mapopromote si Christ. Inayos ba ni Lord ang family mo? Inayos ba ni Lord ang finances mo? Inayos ba ni Lord ang business mo? Inayos ba ni Lord ang pag-aaral mo? Inayos ba ni Lord ang health mo? Then it's time for you to promote Christ in your family, in your workplace. You see? At hindi mo na kinakailangan ng go signal ng pastor mo, kusang kikilos yan, kusang mag-i-invite yan, kusang magtatag yan dito ng mga kaibigan niya, kusang isi-share niya to. Because without any formal effort, kusang lalabas. Alam mo ang isda, hindi mo kinakailangan turuan lumangoy, kusayan lalangoy. Ang isang taong pinagaling, inayos at binago ni Lord, niligtas ni Lord, kusayan. Pakitype nga sa comment section, may kusa. Ano yung kusa? Ayan ba yung meow? Hindi yun. Pusa yun. Yung may kusa, may initiative kasi passion mismo. Sabi ni Kyrie Irving, no alarm clock needed. My passion wakes me up. Pastor's Appreciation Month. Di na ako kinakailangan sabihan ni pastor, gagawin ko na yan. Pagpo-promote ako ng church namin, po-promote ko yung church namin, dito sila pumunta. Ipo-promote ko sa mga classmate ko ang good news, ipo-promote ko sa mga katrabaho ko ang good news. Yes, pwede naman akong utusan ni pastor, pwede naman ipaalala, pero no alarm clock needed. My passion wakes me up. My passion for Jesus wakes me up every single morning. For the past 5 years, I've been preaching as a pastor. For the past 15 years, I've been preaching as a minister. 15 years na po akong full-time, pero 5 years akong formally nagpapastor. My office. My passion for Jesus wakes me up. Even sa ginagawa ko to. Let me end with this. In conclusion, according to churchleadership.org, most statistics says
Sabi to ni Dr. Richard, ng church leadership, according dun sa church leadership statistics on pastors. Sabi ni Dr. Richard, sabi niya, most statistics say that 60 to 80% of those who enter the ministry will not still be in it 10 years later. Yung mga pumasok daw ngayon na mga ministers, na mga pastors, pastor muna pag-usapan natin, 60 to 80% sa kanila after 5 years o after 10 years, hindi magtatagal. Yung iba magkikwit. And only a fraction will stay in it as a lifetime career. Konti lang daw. Sabihin, daming sumusuko. Pastor na yan. Ganun din, kahit ikaw ay ordinary member, perhaps, kung i-apply natin ito sa prinsipyo, di naman lahat ng pumapasok ng church nagtatagal eh. Bilang ka, 5 to 10 years, pinaka-shaking yan yung 5 years. Ang tindi niyan. Naalala ko yung pinaka-5th year ko sa pagpo-full time, grabe bagyong dumating. Pero here I am, by God's grace, standing in front of you, still sharing the good news of Christ. Many pastors, I believe, sabi niya, over 90% start off right. Mataas pa sa 90%, nagsimula naman ng tama eh. With a true call and enthusiasm and the endurance of faith to make it. Tama naman, 90+%. But something happens to derail their train of passion and love for the call. Something happened. Some of the pastors are discouraged. Some of the pastors burn out, na-depress. Yung ibang pastors naman nagkaroon ng moral failure, nagkaroon ng kabit, nalaglag sa kasalanan. Pero purihin ang Panginoon dahil tayo nare-remind. Yung mga sirkumstansyang pinagdaanan nitong 60 to 80% made them stop from serving Christ. Most probably, hindi ko nilalat, most probably from following Christ. Buti na lang napakinggan mo to. 3 moves that will make you unstoppable. Move upwardly, manalangin ka lagi. Move inwardly, alalahanin mo ang iyong purpose. And move outwardly, move with passion. Nothing can stop us now. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapon, tanghali, umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. God, thank you for making us realize na marami po palang humihinto sa ministry, sa pagsaserve sa inyo. Marami po palang humihinto ng mga pastors, ministers, and even ordinary members sa simbahan. But Lord God, thank you for teaching us this. Move upwardly, move inwardly, move outwardly. We need to move na kung saan nananalangin. Alam dapat namin ang purpose at aming passion. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang. Restore that person right now, Lord, na nananalangin kasama ko. Restore and renew the passion. Yung purpose, Lord, bigyan mo ng kalinawan na ang purpose ng aming buhay is to glorify you and to walk in constant union with God through Christ. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Help us to share the good news. Kagaya po ng pinagaling na mama ni Jesucristo. Lord, hindi namin mapipigilan ng inyong kabutihan. I-share namin itong live. I-share namin ang good news. Magpapadisciple po kami. Susunod po kami sa inyo. And we will walk in constant with passion. Constant and with passion walk with you. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And Lord, kung meron mang first-timer dito habang tayo nananalangin, if you're a first-timer, will you accept Christ as your Lord and Savior? Malamang marami ka ng napatigil ka ng pera, napatigil ka ng pagkakasala, napatigil ka ng pagkakamali. But huwag mong hayaan na habang buhay ka lang nakatigil. You need to move forward. You need to move on. Surrender your life to Jesus. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you blessed? Pakitype nga po sa comment section, I am blessed. If you are blessed right now, ngayong araw pong ito, dito po natin tinatapos yung still amazing natin na series, and I hope na lahat po tayo, marami tayong natutunan. Uy, by the way, be excited. Next week, November na. At napakaganda po. We will be launching our November series. Abangan niyo po yan sa ating mga social media accounts. Maraming salamat po. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Lagi nagsasabi sa inyo, move upwardly, pray, move inwardly, move with purpose, upwardly, outwardly, move with passion. Maraming salamat po. God bless us all.